na balita, nadala na sa Senado ang tax records ni Vice President Sara Duterte na ipinasupina ng impeachment court. Dinala ng ilang tauhan ng Bureau of Internal Revenue at inaasahang formal na tatanggapin ng Clerk of Court ng impeachment court. Bukod sa tax records, ngayong araw din ang deadline para isumite ang iba pang bank at anti-money laundering council records ng BICE at ng kanyang asawang si Attorney Manasseh Carpio. Gayon din po ang records ng ilang kumpanyang iniuugnay sa kanila. Ang ipinasabpina na financial records ay maaaring maging bahagi ng ebidensya sa Article 2 o tungkol sa umunoy hindi maipaliwanag na yaman ng BICE na hindi raw idineklara ng buo sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Update na po tayo tungkol sa tax records ni Vice President Sara Duterte na dinala sa Senado ngayong umaga. Matapos ipasupina ng impeachment court, may ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Connie, maaga nga nasa Senado ang ilang taga-BIR para ihatid ang ipinasumpina na tax record ni VP Sara Duterte. Ang record ng Mr. ng BICE na si Attorney Manasseh Carpio at nasa 19 na kumpanya. 2 red box yung nakita nating dala nila. Tumanggi magbigay ng pahayag ang mga taga-BIR. Formal naman na itong tinanggap, Connie, ng impeachment court sa pamamagitan ng Clerk of Court ng hukuman na si Attorney Renato Bantog. Sarado sa publiko ang pag-turnover ng mga dokumento. Magbabahagi na lamang daw ng larawan at video ang Senate Impeachment Court. Online din ngayon, Connie, ng pag-sumite ng records ng BICE mula sa Anti-Money Laundering Council at mga banking institutions. At kanina rin ay ilang kinatawan ng mga bangko ang nasa Senado. Tumanggi rin silang magbigay ng anumang pahayag. May nakita rin tayo na ipinasok na 4 na box na hindi pa rin nagpakilala kung anong banking institution. Ayon naman, Connie, kay Kabataan Representative Renico, ang gusto raw masagot na tanong sa mga ipinasumpina na bank sa tax records ay ang makita ang full picture ng yaman ni VP Sara Duterte. Nasa Senado si Congresswoman Ko bilang bahagi ng due diligence ng House Prosecution Panel sa pag-turnover ng mga ipinasumpina ng dokumento. May tiwala raw sila sa impeachment court pero nais lamang nilang matiyak na nadala na sa Senado ang mga ipinasumpina ng dokumento at maobserbahan na nagagawa ang proseso ayon sa umiiral na rules. Wala raw informasyon sa ngayon si Ko kung may basbas na ba ng Pangulong Marcos na buksan ang tax records ni VP Sara, pero anya, nariyan man ang authorization o wala, naniniwala siyang may kapangyarihan ng impeachment court na tingnan ang mga dokumento na kinakailangan nila. Balik sa iyo, Connie. Ano ang gagawin at saan dadalhin ang mga makukuhang dokumento ng impeachment court, Ian? Well, Connie, yung impeachment court, sila na ngayon ang kahawak nito at magtatago. Sapagkat, Connie, sa ngayon, pinasumpina pa lamang ito, pero hindi pa nangangahulog ang ebidensya na kaagad ito. So, nasa kanila lamang posesyon ito para kapag kinailangan at may basbas na ng korte, ay pwede nilang makuha anytime. At ako, malaking tanong din dyan, kung may basbas na ba ang Pangulo na bulat-latin talaga itong tax records ni VP Sara. At tinanungan natin dyan si Congresswoman Ko, pero sabi niya, personally ay wala pa silang alam kung may pahintulot ng ba ang Pangulo ukol dyan. At we understand, Connie, na habang nag-uusap tayo ngayon, ay nagsasagawa pa rin ang mga proseso itong si Secretary Bantog, kasama yung ilang taga-bangko at ang impormasyong nakuha natin, hindi lang ngayong umaga may mag-submit na mga records, meron ding nakaschedule mamayang hapon dahil ginawa daw ng Clerk of Court ay hindi pinagsabay-sabay itong schedule ng mga bangko. Parang siyempre ma-accommodate sila ng mas mabilis kung may specific time sila na schedule sa pagpunta dito sa Senado ko. Maraming salamat sa iyong update, Ian Cruz.